Mahalaga ang salita ng Diyos kasi iingatan po tayo nito. 2 Timothy chapter 3, 15 to 16. Mula sa pagkabata, alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kumpleto Bible. Pwede gamitin to sa mga anak. Ito ang manual ng mga anak. Manual ng tatay, manual ng nanay. Nagpapatalino ito because it is God's divine protection to man. Alam nyo ba kapag nakita mo kasalanan yung ginawa mo, itigil na natin. Kasi it protects us. Maranasan natin yung grace ng Lord. So hindi yung everybody's doing it, I will do it also. Mali. Kung iba ay ginagawa ito, gawin ko rin. Mali. Ang Bible puno ng babala, puno ng correction, puno ng guidance para sa ating ikabubuti. Kaya tayo, nakaka-encounter tayo ng matinding problema, ka-encounter tayo ng frustration, ka-encounter tayo minsan na nadidismaya po tayo. Kasi ako, ikaw, pareho tayong landas na minsan mali ang ating tinatahak na landas. Mali ang daan na tinatahak po natin. Nakikinig tayo sa maling tao, maling lugar na pinupuntahan. Mali ang dinaanan maling desisyon, kaya may pinagdaanan. Kailangan dumaan tayo sa tamang daan. Jesus is the way, the truth, and the light. Si Kristo nagtuturo sa atin yan. Ngunit nakontaminate na tayo ng wrong path. Kaya nadideceive po tayo. Nakikinig tayo sa mga solsol, mga payong mali. Nakikinig tayo sa mga chismis na, na hindi naman totoo. Yun ang nagpapahamak po sa buhay po natin, mga kapatid. Mahalaga ang salita ng Diyos kasi iingatan po tayo nito. Huwag mo nang i-aspire pang gumawa ng mali. Huwag mo na tikman pa ang isang kasalanan na lalo lang tayo magkakasala. Magsisi tayo, talikuran ng kasalanan, ihingi natin ang patawad sa Lord. Kasi this is for our protection. Kasi every sins we commit, there is consequences. Halimbawa, may mga tao na gusto nila, kapos sila ngayon sa pananalapi. Maraming kapos sa pananalapi. Gusto nila easy money. Pumapasok tayo sa mga pyramiding, pumapasok tayo sa instant money na hindi mo alam, yun pala ay trap ng kaaway na lalo tayong mabaon sa pagkakautang. So walang protection. You don't listen to the Word of God. You don't obey the Word of God. Walang protection sa atin, kaya maraming nananakmal po sa atin buhay. But if the Word of God, immerse ka ng Word of God, babad ka sa salita ng Diyos, pagbukas mo pala ng Facebook, alam mo na yung mga manluloko Pagbukas mo lang ng iyong cellphone, alam mo na kung sino yung nanluloko. Alam mo na anong scam. Pero kapag hindi ka nagbabasa ng Bible at sarili mo lang pinapakinggan mo, I want this, ako'y tumatanda na wala pa akong partner, dampot ka lang kung kahit sino-sino, lapitan mo lang kahit sino-sino, napipressure ka, doon marami napapahamak. Ang nag-iingat sa atin na iniwan ng Diyos, maging masipag lang kayo, si Lord, tutulungan niya ang mga masipag na nagbulay-bulay sa kanyang salita. Spend time with the Word of God. It is God's divine protection.